Ang pag-uusap, okay. Okay po. So, ang una po nating pag-uusapan, syempre po, ang personal services. Kasi, hindi naman tayo makapagpapatupad ng ating mga programa kung wala po yung ating manpower resources. Ano po? Kaya naman po, una po nating kinumpute yung pong ating pampasweldo naman sa ating mga permanente at mga elected officials. So kabuuan po, meron po tayong personal services na 106 million 385,986 and 40 centavos. So ito po ay mas mataas ng 10.6 million kumpara po sa PS ng 2025 na may kabuuang appropriation na 95.6%. So ang ating pong personal services ay computed po based sa local budget circular ng DBM LBC 185 dated July 18, 2025. Kaya po yung una po nating computation ng ating personal services ay binago po natin doon sa ibinigay namin sa annual investment program dahil nagbigay na po ng matrix ang DBM para po doon sa second tranche ng updated salary schedule for local government personnel as per Executive Order number 84 Series 2024. At tayo din po ay mula third class ay naging second class municipality na po. So tutulungan po ako ni Sir Olan, ang ating MTO, sa explanation kung bakit po tayo naging second class municipality. Yes po, Kuya Olan. Hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. From matagal po na panahon na tayo ay nasa third class municipality, ngayon po ay nasa second class municipality na tayo. Paano po ba natin na narating itong second class municipality? Ano po? By virtue of Section 6 ng Republic Act 11964, ito po yung ANAC, na automatic Income Classification of Local Government Unit Act. Under this section, the Department of Finance is mandated to issue department order, to schedule the income classification of an LGU, and it will also serve as the certification of income classification. Under this Department Order 7424, ito nga po ay napagtulong ng ating municipality ay pumasok na sa second class municipality. Ano po ba ang kinoconsider pagdating dito sa second class municipality? Kailangan po ang ating average regular income ay nakapaloob po sa 160 million more but less than 200 million. Ibig sabihin, 160 million pataas pero hindi siya aabot ng 200 million. Ano po yung sinasabi nating annual regular income? Ito pong ating mga annual regular income, ito po yung nakukolekt natin from real property tax, business tax, yung ating pong mga regulatory fees, ating mga service users charge, at lahat po ng nakukolekt na pumapasok po under general fund. Kasama pa rin po dito yung ating NATA, kasama din dito yung ating share from PCSO. Basta lahat po ng ating nire-resibuhan na pumapasok under general fund, ito po ay consider as annual regular income. Ngayon, dito po sa Department Order 74-2024, kailangan daw ay ang average annual income ay pasok siya ng 160 million more but less than 200 million. Ibig sabihin po, 3 taon yung pagbabatayan nating annual regular income, which is ito po yung average regular income. Samasamahin po yan at i-divide po yan sa 3. Yun po yung tinatawag nating annual regular income. Yun po yung dahilan kung bakit tayo pumasok sa second class municipality. And yung dagdag po siguro sa NATA, hindi ko alam kung magkano nadagdag kay DBM sa budget, kung magkano po yung ating nadagdag. So yun lang po ang maikling explanation
kung bakit tayo pumasok sa second-class municipality. Thank you. Thank you, Kuya Alan. So, ang dumagdag lang naman po sa NTA natin ngayon is 10%. Ito po ay based sa computation ng population noong 2020 at land area. Yun, doon na lang po siya kinukompute ngayon. So, ito po ay actual collected ng FY 2023. Okay. So, bilang pagpapatuloy po, so yun po, kaya po tayo, ang computation na po natin ay second class municipality at second tranche ng ating salary increase. So, siguro naman po ay nakita nyo po yung inyong computation ng inyong personal services. Sino po ang nagbasa? Si Mary Divina lang ata po ang nagbasa. Kaya po natin yun ibinibigay dahil para ma-double check nyo din po yung mga salary grade na in-encode po namin doon, yung pong mga step increment. Ano po, dahil nagkakaroon po tayo ng problema minsan. Doon sa nag-step increment na po pala, Mayor, yung empleyado, pero dahil hindi po namin naisama sa budget, so hindi po niya ito na nakukuha agad-agad. Kaya po bilang sa ating po mga department head, pakipa-double check din po natin sa ating mga empleyado yung pong data na nakuha po natin sa ating human resource. So para po dun sa, tiningnan ko lang po, pinakita ko lang po dito ano yung pinakamalaking office. Siyempre po dahil ang ating mga officials po, karamihan nandun po sa Vice Mayor and Sanggunian, nag-rank 1 po sila. Kasunod po nito yung ating Municipal Mayor dahil andito po lahat, karamihan ng ating mga empleyado. Kasunod po ang ating health. Ang ating health office nga po pala, ang kanilang ang sweldo po nila is based on the national salary, no po. So 100% po sila, sa atin po ay, if I'm not mistaken, is 85%. 85%. So binibigay din naman po natin lahat ng mga Magna Carta for public health worker. Kung makikita po natin, kasunod po nito ang Dingalan Community College, no po. Siyempre, hindi naman natin pwedeng bigyan ng maliliit na pasweldo yung mga taong magbibigay sa atin ng magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. So, pinubuo po yan ng teaching and non-teaching personnel, MSWDO, MDRR, Treasurer, and hanggang sa baba po, ang kaliitan po ay ating municipal administrator. Buti umalis siya kasi nagreklamo po siya. Wala daw po siyang staff na permanent. Ayan. Sabi ko naman po, pag may staff siyang permanent, kasabay niya din po yung magre-renew every ano. So yan, buti wala po siya. So yan po yung ating personal services computation, Mayor. Kung may question. Sige po, siguro hindi sa akin po, baka sa atin pong mga kasamahan, kung meron po kayong comment sa inyo pong nakitang presentation. Sige po, si Ate Ruth. Last January or before po tayo mag-appoint ng mga bagong empleyado ngayong year ay may request po ako noon kasi nagkakaroon ng problema doon sa mga tao sa loob dahil hindi nagmamatch yung bigat ng trabaho doon sa salary grade ng empleyado. Ang request ko po noon ay gawin ng magkapareho kasi talagang ang trabaho po ng accounting ay hindi naman pwedeng kahit sino ang ilagay natin. Kailangan ko ano yung pinag-aralan niya, ay yun din ang magiging trabaho niya. Kaya nag-request kami na yung hahawak ng bookkeeper, ng bookkeeping, ay i-upgrade. At dahil mabigat yung trabaho, ay na-compare doon sa isang na-promote na isa ring empleyado na ang function ay mas magaan.
kaysa doon sa bookkeeper. Ngayon, pansamantala po na naiwan yung isa na nag-a-act po nating bookkeeper ngayon. Na grade 6 din siya hanggang ngayon po. Nagkausap po kami ni budget officer na hindi naman po pala nakapag-open ng item para doon. Kaya ang magiging option po ng accounting kung gano'n ang mangyayari ay yung bookkeeping ay ilalagay namin doon sa na-appoint na bookkeeper talaga, at yung talagang humahawak ngayon ng bookkeeping ay ibabalik namin doon sa talagang trabaho ng grade 6. Yung isa po, grade 6 kasi yon. Ang magiging problema po ng accounting kapag ginawa namin yon ay ang hahawak po ng bookkeeping, reporting ng barangay. Kasi po ang barangay report po ay accounting din po ang gumagawa. At yun po ay kasama sa function ng municipal government. Yun po ang problema. Kaya ngayon po ay hindi pa rin ako humihinto sa request. Pero kung hindi po pagbibigyan, mas nakikita namin mas malaking problema po. Kasi ang barangay po ay dati isang report lang ang isang barangay. Ngayon po nakahiwalay na ang SK sa barangay report. Yun lang po. Magandang buhay po. Mas okay po yun, Ate Ruth, na kung ano yung kanilang trabaho, yun yung trabaho natin. Tapos, ano po yung kailangan ba kasi, nahirapan kasi tayo din yung mga accounting graduate, yung mga ganun. Actually, naghahanap naman talaga tayo. Kaya nga nagbigay kami. Yung si, ano ba? Si Dalsalsal, ano? 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 Masyado. Si Jan. Si John Lee. Si John Lee, yan. Baka pwede siyang, ano, Actually po, baka pwedeng mga ano. education siya, teacher po yun. So di Kaya siya kaya po ano, ay inassign namin sa payroll. Actually, yung payroll naman kasi mas madali-dali siyang matutunan. Kaya nga lang marami siyang trabaho. Kaya kung pwede nga lang po, mag-request pa kami ng isa rin na kasama niya doon. Dahil bukod sa payroll, remittances yung ginagawa, siya pa rin yung gumagawa ng advice of accountant's advice for check issued. Kaya maraming trabaho. Talagang sa accounting makikita naman ninyo na talagang overloaded na rin yung mga empleyado. Kaya kung minsan medyo nagkakamali na rin. Actually, nakaayos naman po yun eh. Yun na yung talagang maayos-ayos na. Nakalagay na talaga kung ano yung education nila, nandun na sila talaga. Na hindi na talaga mahirap. Madali na silang, madali nilang maintindihan kung ano yung sinasabi ko, nire-request ng COA, yung mga ganyan. Kaya nga kapag hindi tayo nakapag-open ng isang position para doon sa isa, doon pa lang mag-uumpisa yung mas mabigat nating problema pa. Kasi po ang dami talagang required na report at i-maintain na mga records sa accounting na hindi na po nagagawa dahil kulang po talaga ng tao. At alam naman din po namin na medyo mahirap talaga humanap ng mga accounting graduates at saka matsatsaga. Kasi baka merong accounting graduate, hindi naman pagtsatsagaan yung trabaho dahil ang liit naman kasi ng sweldo. Yun lang po. nakalagay ba dun sa, anong tawag doon? Sa flowchart nila na kailangan yung ganito? Sa flowchart nila? Ang ibig sabihin po, yung sa organizational Yes. structure po, admin, palagi ko po nandoon kasi hindi naman po ire-request ni accountant kung wala po doon sa organizational structure po nila. Ang nauna nga lang po natin na i-appoint ay yung sa kanilang financial analyst, yung pong financial analyst, si Ate Evelyn po, na from salary grade 8 ay naging salary grade 15. Kaya lang ngayon, dahil si Ate Evelyn ang humahawat ng bookkeeping noon, naibigay naman yung position ay kay Pemia.
Kaya lang talagang nakikita ko din naman yung naintindihan ko yung sinasabi ni accountant na kailangan talagang maglagay pa rin doon ng isang position para doon sa kanyang mga staff para tumaas din kahit papano at makompensate yung mga tinatrabaho doon. Kaya lang po, noong dito sa computation po ng ating personal services for 2026, pinakita ko po dito yung ating pong computation ng PS limit. So tayo po bilang third to second class municipality, andun lang po tayo sa 45% limitation. No? Ano po ba tong 45% limitation? Kukuhanin po natin yung 45% ng nakolekta po natin ng FY 2024. So actual income from regular sources lang po regular sources ng 2024, local sources and NTA. So ang nakolekta po natin noong 2024 ay 214 million. So ang 45% po niyan is 96.4 million. Ang ating pong total PS for 2026 ay 106 million. Pero may wave item po dyan na terminal leave pay na 10 milyon. Kaya kung ima-minus po natin yung wave item natin from the 106 million, may matitira po na 96.1 million. So, sa ating pong limitation na 96.4, ang natitira na lang po natin na pwedeng i-appropriate sa personal services ay 331,000. So, maliit na po ito para sa isang salary grade 1 nga po ay hindi na po kakayanin. Kaya hindi na po natin na priority mayora yung pong pagkikreate ng mga bagong position para sa susunod na taon. Kaya ang na-priority po natin, yung ating pong salary increase para sa susunod na taon. Actually po, Admin Mayor, ang hindi pa rin po natin na ibibigay, yung pong medical allowance na ang sabi po sa ruling kung kakayanin ng pondo ay tayo po ay dapat magbigay ng 7,000 medical allowance sa ating mga empleyado. Pero kung titingnan nyo po, 331,000 na lang po ang pwedeng i-appropriate. Ilan po ang ating permanent employee and official? 142. So, times 7,000, that is, nasang 4 million. Parang ganun po. So, pag nilagay po natin yan sa budget ng PS, ay mag-i-exceed po tayo at madi-disapprove po yung ating budget, Mayor. So, hopefully, ay katulong ng ating mga local income generating office ay sa susunod na taon, 2027, makapaglagay naman na po tayo ng mga bagong empleyado. And bilang kasama po sa Local Finance Committee, isa din po ako sa humihiling na sana po ay malagyan na din po ng mga empleyado po. And ito pong kasama ko dito, si Mary Divina mula sa Municipal Tourism Office. So kailangan din po niya ng staff. Nga lang po ay talagang inuna po natin ay yung mga mandatory position and office na sinasabi po ng Civil Service Commission. Kahit tayo po ay naglabi na sa sangguniang panlalawigan, sumulat na rin po tayo sa Civil Service, sumulat na rin po tayo sa DBM na bakit naman ganon, ba't kailangan unahin namin yung mga minamandato ng Civil Service na mga mandatory offices, samantalang kailangan pa nating ayusin yung mga existing offices. So, ang sagot po sa atin, kailangan ponduhan niyo muna ang mga mandatory offices bago kayo makapag-create ng mga ibang posisyon na gusto or kinakailangan sa ating local government po. So, Mayor, Admin, so yun po. So yung nakita natin po doon ay yung increase para sa salary ng mga employees ang mabibigyan ng priority po by 2026. Kaya hindi po tayo makakapag-create pa ng position. Ano po?
Sige po. Baka may maidaragdag admin. Magja-JO ulit tayo. Maghanap tayo muna ate ano, accountant ano. Para may di ba? Alam mo yung JO, ako naman hindi ko ito pinipilit. Kung hindi talaga pwede, wala kami talagang magagawa. Kaya nga lang alam natin na maapektuhan talaga tayo. Kasi alam nyo na dahil sa SGLG, kailangan natin gawin yan. Pero alam natin na i-report ng accounting na kailangan ma-unqualified opinion tayo, ay kwan din naman, requirement din sa SGLG. Kaya yun lang ang sa amin. Kasi yung mga nandun na mga tao na inaalagaan na talagang nakakatulong, hindi matatapatan ng JO. Sa totoo lang. Kasi yung galing nila, hindi na pwedeng tawaran. Kaya, pagka kumuha ka ng JO, iti-train mo uli yun, ilalagay mo uli siya doon sa baba. Para maintindihan niya yung kabuoang function ng accounting. Lahat naman accountant, dumaan talaga sa train mo yun mga JO bago sila naging permanent, di ba? Pero siguro, maybe, dumami yung ating mga investment from resources natin, yung local resources. Baka sakali, pwede naman tayong magkaroon MPDC, budget ng supplemental ba ang tawag natin doon? Para if ever na talagang may pera na tayo for the purpose ng isang hinihiling ni Ate Ruth, why not? Di ba? Kasi nga, kagaya nun, yung inilagay natin na para dun sa pag-upgrade, nasunod naman natin yun. Yun nga lang, ang kulang talaga natin. Yung applicant mismo, dun sa ating position na gusto. Di ba? Kagaya no, si Dal Salal, John Lee, yun, na 2 taon na ba siyang permanent? Tapos si Ate Evelyn na ganyan naman. Kwan pa lang siya. March po siya inappointed. 1 year pa lang. So, siguro, we can make a way naman pag-usapan ng Local Finance Committee uli. Ang sinasuggest ko lang po, kasi marami tayong mga college graduate. Iilan lang po kasi yung mga accounting graduate. Yun po ang kwan natin. Kaya kung nandun na sila sana yung nabibigyan ng priority kahit paano. Yun lang naman po. Meron na ba tayo ulit dito sa atin? Wala nga aplikante na accounting graduate tsaka accountancy si accountancy graduate naman si Ate AJ, kinuha naman ni budget. Kanya-kanyang scout yan, So pag-usapan na lang natin, Ate Ruth, yung ng Local Finance Committee. Pati budget. Oo. May iba kasi kayong business. Buti na lang, Okay po? So, pag-usapan na lang ulit natin ng Local Finance Committee kung ano yung the best way para sa accounting. Which is true naman na lahat naman ng office ay nangangailangan talaga ng staff natin, So, let us see. Mayora? Sige po. Kasi alam naman natin kung gaano din ka-importante po yung ating accounting office. Yun na lang po yung pag-uusapan din po kung paano natin matutulungan. Kasi medyo komplikado yung atin pong status po dito. Pero yun po, pag-uusapan na lang siguro after din po nitong ating budget hearing po. Thank you po. Thank you, Mayor. Thank you, Admin. Thank you po, Ate Ruth, for the inputs. So, magkakaroon uli po tayo ng recess. At magre-resume po tayo ng para sa social services. So, pwede na pong ma-excuse yung mga opisina na hindi na po under social services. So, ang maiiwan na lang po, syempre, ang MSWDO, PDAW, OSCA, PISCAP, Health, MYDO, DCC, MDRR, MCR,
At syempre po, maiiwan po Ate Tarse bilang CSO representative, MPDC, admin. Kasama ka po rin po natin. At pag ipapatawag na lang po kung kayo po ay naka-schedule na, ano po, so hintay-hintay na lang po tayo ng abiso. Thank you po. Thank you very much po. Po, public service po siya. Ma'am, i-resume nyo na lang, ma'am. I-resume natin yung sa economic. Po ay resume po tayo ng economic sa office na lang po ng mayors. Opo, Jami, pwede nyo na gamitin. So, pwede nang gamitin siguro ng video shoot to mamaya. Thank you very much. So, pwede na tayong mag-resume. 15 minutes meron pa tayo bago mag alas 12. Problema naman.
Okay po, magre-resume po tayo para sa social services sector. No, ang budget hearing po natin ay magre-resume. Sa ating pong social services, mayroon po tayong naitala na 98 million worth of programs and activities for social services. So unahin na po natin yung proposal mula sa Opisina ng Municipal Social Welfare and Development, Ms. Annalisa Evangelista. Thank you po. Good morning po. May audio ba ako? Hello po, magandang umaga po. Meron po. Sa amin pong tanggapan sa MSWDO, gusto ko pong ilahad sa inyo ang aming mga programs and activities para po sa year 2026. So, una po ay sa Family and Community Welfare Program. Isa po sa aming mga activities ay ang Seminar on Responsible, Effective, and Active Parenting. So, mayroon po kami ditong 50,000. Then, the Capability Development for Solo Parent, mayroon po tayong, may pinropose po kami na 60,000. And the Conduct of Gender Sensitive, para sa katarungang pambarangay seminar, 138,400. The trainings and seminar for BAU desk officers in 11 barangays to strengthen their capacities in handling BAU cases and to educate them in BAU-C and other related laws, 80,000. The conduct of mass wedding and free marriage registration in 11 barangays, 300,000 with a total of 628,400. Then dun po sa Women and Child Welfare Program, the celebration of Women's Month, 270,000. Cash subsidy for solo parent, 1,500,000. And the repair and maintenance of crisis center and the procurement of supplies and materials and other equipments, 89,147 pesos with a total of 2,253,147 pesos. And so, dako po tayo sa programs for senior citizens. So, kasama ko po dito ang ating OSCA sa katauhan po ni Ate Joy with the Federation President ng Dingalan, Sir Jesusito Magtalas, to present po ang mga programs and activities ng senior citizen. Okay po, magandang tanghali po sa lahat. Tanghalian ha. So ito po yung mga program and activities ng senior citizen dito po sa ating bayan. Meron pong gift giving to senior citizens. Ito po yung mga birthday. Ang proposed budget po dito ay 800,000. Sunod po ay yung senior citizens ID at saka yung booklet. Ang budget po ay 50,000. Yung pong monthly honorarium ng senior citizens per barangay, yung mga pangulo, meron pong 360,000 na proposed budget. Yung pong General Assembly for senior citizens ay 352,000. Institutional development or yung benchmarking ay meron pong 100,000. Meetings and General Assembly, yung quarterly po ng PISCAP, Municipal PISCAP, ay meron pong 20,000 na budget. At yung pong Senior Citizens Desk, per barangay po ito ay merong 11 na ano po yun. Senior Citizens Desk ay nagkakaroon po ng 108,460. Meron pa rin po kaming nakalaan na para sa social pension. Nagkakahalaga po ito ng 9,670,000. So ang kabuuan po ay 11,460,400 pesos. So yun po yung ano ng senior citizens.
Good morning po. Para naman po sa persons with disabilities, we have 9 programs po. First is institutionalization of PWD desk with the amount of 88,000. Second, attendance to regular monthly meetings, 40,000. Attendance to regular monthly meetings, separate po yun. Yung isa ay sa province at yung isa ay dito lang po within Dingalan with the amount of 12,000. Persons with disabilities annual league, 15,000. And provision of assistive devices amounting to 100,000. Printing of PWD cards and ID booklets, 50,000. Financial assistance to PWDs, 500,000. Celebration of National Disability Month, 100,000. And improvement of PWD ramps and comfort rooms with a total amount of 1,005,000 pesos po. Good morning po ulit. Gusto ko pong banggitin ang para sa mga programa para sa mga bata o the Children Welfare Program. Children's Month Celebration, 250,000. Assistance to CNSP, ito po yung ating mga children in need of special protection including the abuse or the rape cases, 125,000. Assistance to SNED, Special Needs Education, in conducting regular psychological assessment, 90,000. Regular implementation of advocacy regarding the intervention and diversion program for CICL or Child at Risk and Children in Conflict with the Law, 80,000. The child-led activities and advocacies, 50,000. Quarterly meeting of MCPC, 20,000. And the orientation training on action para sa bata, Bigyang Kalinga at Dangal, 30,000. With a total of 645,000. And for the information po, ang grand total po under the Office of the MSWDO, 27,788,295 pesos. Salamat po. Thank you, Ate Ana and Miss Udin, and also Ma'am Josephine for the presentation of the social services mula po sa opisina ng MSWDO, PDAW, and senior citizen. So, bago ko po makalimutan, yung ating pong school supplies ay mula 700,000 ay ginawa na po nating 1 million. Dahil dumadami po yung ating grade 1 and daycare. Medyo nagkukulang po tayo noong nakaraan. So, ginawa na po natin siyang 1 million. So, yung po kaninang mga naka-red na pinapakita po natin, yung po yung mga bagang programs under the social services po. Mayor. Sige po, gusto ko lang pong malaman kung yung mga programs po and amount na inallocate po natin ay same po ba noong mga nakaraan? Kasi batay po sa karanasan ninyo, maganda po makita ninyo kung yun po ba ay sapat. Ano po, doon po sa mga programs na ginanap na po natin. Ano po, para ngayon po ay at least makita natin kung merong adjustment pa po na gagawin. Yes po. Bali may mga figures, may mga amount na po kami, Mayor, na in-adjust po dito kagaya ng sa social pension, honorarium ng mga senior citizen, yung mga pangulo po bawat barangay, and daycare workers po. And yun po. Kasi medyo nadagdagan po talaga yung bilang ng mga senior citizen po. Naka-add din po ba dito kasi di ba po meron po kasi previously meron tayong program para po doon sa mga senior citizens na may edad 90 years old, 100 years old. Kung ito po ay na-i-consider po natin dito po sa ating budget. Dito po, Mayor, hindi pa po natin nailalagay kasi nung huling compute po namin is umaabot siya ng 4 million. Yun lang pong
85 to 100, 100. Though wala pa naman po tayong 100 na 100 years old na senior citizen. Opo. Siguro dahil ito naman po ay hindi pa talaga implemented, pero pwede natin siguro po i-consider yung mga 90 and above po. Ano po. Kasi alam ko pong inaasahan din ito ng ating mga seniors. Ano po. Doon na lang po siguro tayo magkaroon din ng adjustment sa age po. Okay. Okay po. Noted po. Thank you po. Mayor, magdagdag lang din po ako. So, yung pong mga budget natin, most likely, ito na po yun. Ano po, kaya dinisclose lang natin sa public. I-take note po natin, yung mga branded programs natin, ano po. Kasi yung binabudgetan natin ngayon, mga MOOE po yan, ano po. Yung iba may capital outlay. Pero ito po yung naging disclosure ng MSWDO na ilo-launch natin, the Abacada. Okay? Please po, pag po pin-implement natin, during the pre-implementation, yun po yung pangalan ng project. So, hindi, enda malakas na kababaihan, protektadong kabataan at katandaan. So, yun yung pangalan ng project. Kahit magbigay tayo ng papel lang, nandyan po ba yan? Ayan, nakalagay naman po yan. So, okay na po tayo dun sa Abacada. Okay, very good. NP daw, the Tulong Saklay and the Edukable program. So, hindi lang tayo magbibigay ng wheelchair. Ang pangalan ng program is Tulong Saklay and the Edukable program para po ma-brand natin yung ating mga project. Thank you po. Babaguhin yung sa AIP po, ano? Kasi, kalimbawa po dito sa provision of assistive device, yun po kasi yung nakalagay. So, under this program po, yung tulong saklay, tama po ba? Okay po. Po. Yan po yung tulong saklay natin. Yan po yung activity ng tulong saklay natin. Basta pag in-implement natin, pre-implementation, this is a tulong saklay program, yan po yung gagawin natin. Basta gusto natin branding. Ano tong activity to? This is a tulong saklay. Parang tulong lilong. Okay. Thank you po. Okay po. So kung wala na pong question, doon po sa opisina ng MSWD, thank you Ma'am Ana. And we will proceed po sa mga programa under the youth sector po, Ma'am Jami. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Ano po, bilang isang po sa pinakabagong opisina, ang Municipal Youth Development Office. So narito po ang mga mapopondohan po para sa taon 2026. Ano po, for the traveling expenses, ano po, or training expenses rather. So we have office trainings amounting to 60,000. For the leadership training para sa ating mga kabataan na mako-cover po dito ang pagkapalakas sa mga sangguniang kabataan and of course mga student body organization amounting to 50,000. SDE campaign or the Special Drugs Education Program po amounting to 30,000. So may mga pinakabago din po para po dun sa magiging implementation po ng mga programs under MYDO. Ano po ay magkakaroon din po tayo ng Youth Hub and Municipal Library Support amounting to 30,000. Ano po, gayon din, palalakasin din po natin ang awards and rewards ano po para sa ating mga kabataan na pumapasa sa mga board exams. Gayon din ang mga nagpapakita po ng mga pagiging leader na mula sa ibang sektor. Ito atin pong mga programa ito, ayan po, ayan po. Yung mga programa po na ito ay na-discuss na rin po, bago ko po ipagpatuloy, na-discuss po ito
sa mga ilang sangguniang kabataan chairperson last Monday at napag-usapan po namin dito na ia-align po ang mga programs under MYDO mula para sa kanila 10% sangguniang kabataan fund para meron po tayong ding tulong na nanggagaling sa kanila na naka-align din po doon sa programa na i-implement ng local youth development. Ayan po. Ilan po dito? Ano po ang ating pagbibigay ng awards and rewards para sa natatanging anak ng Dingalan? So ito po yung mga pumapasa sa mga board exams amounting to 250,000. Ang pinakabago po nating program ay ang Araw ng Kamanganakan na Dingalan o Kamanganakan na Dingalan na kung saan tinitipon po natin ang mga kabataan sa bayan ng Dingalan at nagbibigay din po tayo ng mga recognition sa nagpapakita ng mga leader mula sa iba't ibang sektor tulad ng sa katutubo, sa mga student leaders at iba pa. So gayon din po, ang isa din po sa mga hawak bilang secretariat, ang Municipal Youth Development Office, ang ng Local Youth Development Council. So meron po tayong council meeting po na allocated na budget amounting to 20,000. Ano po? And meron din pong representation amounting to 42,000 pesos. Gayon din po, isa din po sa mga palalakasin pa under ng office ng MYDO ay ang sports development. So dito po natin gagawin yung mga sports clinic, ano po, hindi lamang po ang mga palaro. Nagkakahalaga po ito ng 400,000 at bibigyan din po nating pansin ang pagkakaroon or pagtutok ng programa sa mental health awareness na may pondo pong 20,000. At ang pinakabago po, maraming salamat po for the consideration po sa ating local finance, ano po, na magkaroon ng pondo para sa performing arts na nagkakahalaga naman po ng 150 pesos na kung saan ang bibigyan po natin ng paglinang sa kahusayan, sa talento, sa pagsayaw, sa pag-awit at ilan pa po, ano po, na mga talents mula sa ating mga kabataan. Hindi lang po tayo magfo-focus ngayon sa sports, ano po, mas diverse na po ang binigay po sa atin na pagkakataon na ponduhan po ang mga aktibidad na pangkabataan na makakatulong po sa well-being po ng mga kabataang Dingalenyo. Thank you po. So, ang Municipal Youth Development Office po, ang total budget po ay nasa 1,833,000 pesos. Salamat po. Sige, din napansin ko lang doon sa budget, doon sa Youth Hub and Municipal Library, masyado siyang maliit. Yung 30,000, halos 3 libro lang yon. Yung 30,000, yung libro talaga na yun sana ay madagdagan yung budget doon kasi kung talagang gusto natin siya na ma-improve yung Youth Hub and Municipal Library ay kailangan talaga nating dagdagan din yung budget doon. Tapos doon sa napansin ko doon sa mental health awareness din na 20,000 ay maliit din yung budget na yun kung sakaling implement yung program. Yun lang naman. Mayor? Hello po. Yan po. Although nandun na po yung kamanganakan ni Dingalan, ang suggestion ko, Mayora, we have 2 more months pa to implement the annual budget of 2026. So before po natin gawin yon, i-enact po natin lahat ng terms of reference and policies kung paano magbigay katulad nitong natatanging anak ng Dingalan, yung mga board passers, ano yung cut-off natin, yung mga nakapasa, magkano per nakapasa, ano-anong board exam yung mga dapat nating, yes, the category, do we need to give some
stipend or or the like for civil service? At ano-ano yung mga civil service na yon? How about bar exam? Magkamukha ba ang makukuha ng isang bar passer sa board passer? So, things like that po. So, yun po yung generic na po sa lahat na po ng department. Siguro, nagre-recess kasi ang SB pag December eh. So, gawin po natin. Gawa na po tayo ng technical working group via executive order or office order para po makolek natin yung idea ng ating mga participants, especially the participation of the CSOs. Salamat po. Clarify ko lang po, since naka-livestream po tayo, ito lang po ay para sa kabataan. Kasi may mga board passers po tayo na adult, So, ang coverage lang po kasi ng mga board passer under youth, ay from 15 years old hanggang 30 years old. Yun po yung ako-cover nung sa natatanging anak ng Dingalan. Ayun. So, idagdag ko lang po, Mayor. So, that's good thing na marinig. Kasi kung ginagawa natin sa youth, might as well gawin din natin sa non-youth. So, nasa yung funding na yun. Thank you po, Mayor. So, magandang buhay po ulit. Dapat po ay meron din tayo para doon. Tapos, yung nanote ko lang na sinasabi na dapat iba sa may bar, yun sa atin lang naman is for ano lang naman yun na incentive. Why not na maging fair play tayo? Ibig sabihin, isang ano lang tayo, across the board, kung magkano sa teacher, magkano sa ganito, nakapasa ng ganito, kahit pa siya ay lawyer, whatever, yun lang naman, incentive lang sa atin. Maging isang ano na lang. Yun ang suggestion. Oo. Tapos yung yung sa youth sports, dito dating kinukuha sa wala nang iba tayong funding doon. Doon na lahat. Yes po. Kung sa sports development po natin under LGU budget po ay ito po yon. So meron din po tayong ibang budget sa in-school naman. Yun po yung sa special education fund naman po natin kinukuha. Kaya lang may discussion nga po kami dito nila Miss Jamie, kasama po yung mga SK, Kasi meron po tayong mga palarong pambayan like the Mayor's Cup na ordinance na po ito. Dito po kasi sa budget na ito, ang mabibigyan lang po or ang makapag-utilize po dito dahil youth nga ay 15 to 30 years old. Pag po yung Mayor's Cup po pala natin, ay meron pong mas older na syempre gusto din naman na ay maglaro pa at mag-exercise pa. So yun po yung isa po sa pinag-uusapan namin ng mga SK admin. Actually po, ito pong pondo na ito ay ipinakita po namin sa SK para sa alignment po ng program ng MYDO at sa program ng mga SK sa kada barangay. Dahil kung ang pagbabasihan nga lang po natin ay itong ibinigay nating programa sa MYDO, kulang po ito sa lahat ng programa ng SK. Kaya po sabi namin dapat ay magkaroon ng alignment ang programa ng SK sa barangay at ang programa ng under the municipal level. So ano ang sasagutin ng SK ng barangay? So meron po silang mga sports fest pa rin naman sa kanilang mga barangay na hindi rin talaga nila tinatanggal dahil bahagi ito ng mga pagdiriwang ng barangay at yun naman po ay na-charge sa sa 10% SK fund. Yun po. So nakikita nga po namin medyo maliit nga po ito dahil sa pagbibigay pa nga lang po ng referee, sa referee pa nga lang po. Kulang na po ito. Kaya lang ang gusto po sana ng mga nila Miss Jamie ay sa sports development ay sports clinic. Sports clinic po siya na makatutulong po sa palarong pambayan naman na ginagawa ng DepEd para hindi na po tayo pang rank 7 po ata tayo noong nakaraan sa palarong panlalawigan na makatulong sana itong pondo na ito para doon sa mga kabataan na hindi siya actually pag-uusap po doon sa local school board ay magpo-focus tayo sa mga athletics. Yun po. Suggestion lang din, kasi may Youth Congress and Linggo ng Kabataan. Why not na yung Sports Development, Youth Congress and Linggo ng Kabataan is the same
Kasi para isang ano na lang, tapos yung performing arts na yon, hindi ba? Kasi, pagsasamahin na lang sa isang program. Kasi sports development. O di ilagay mo dun, yun na yung kasama ng Youth Congress and Linggo ng Kabataan. Kasi puro sa kabataan lang naman yun. Tapos yung mental health nga, dami-dami nang nababaliw dito eh. Di ba? 20,000 lang yan. Kulang pa sa gamot yan. Di ba? O, ilang tablet. Dapat dagdagan natin po yan. Apo. Budget and mayor. Ang alam ko po kasi dito nung pinag-usapan namin to, actually nakita namin to na maliit lang. Ang naging discussion po dito is may partnership naman po ito sa ating Municipal Health Office para doon po sa kanilang programs under mental health awareness. So yung i-cover po nito ay pang-support doon po sa ating Municipal Health Office para yung sa advocacy and of course yung mismo pong mga gagawin pa na what you call that, assessment po ay mako-cover na rin po at maisusupport para sa ating mental health advocacy programs and awareness. Yun na po. Yun po yun. Ito po yung natatandaan ko na naging discussion din po namin. Pero yung suggestion kasi ni admin, maganda rin yon kasi yung Linggo ng Kabataan, kung gagawin talaga siya na week-long celebration, maging part na ng Youth Congress din, Linggo ng Kabataan, yung sports development, madadagdagan yung budget. Parang hindi na siya maghiwalay isang programa na siya, isang gastos, pero ilang programa yung maibababa natin sa youth, pero isang lang siya, no? Parang yung isang bagsakan lang siya. So mas pagsasama-samahin niyo siya, 300 and 150,000. So lalaki yung pondo. Kailangan lang siya na iayos lang yung magiging schedule niya para at least yung week-long celebration na yon per day, meron talagang program para sa kabataan. Ayun. Pati yung mental health awareness na yan. So isang isang gano'n na Actually, lang. part din siya ng pwede rin siya, 'di ba, nung naglinggo ng kabataan ay part din noon yung mental health awareness. So magkakasama-sama yung budget, mas malaki yung budget nyo, siguro mas gaganda pa yung programa. Oo, yung may impact talaga siya, yung celebration. Yes po. Numiti naman sa akin si budget. So, ibig sabihin, goods. Opo, thank you po. Okay, thank you. Okay po, so kung wala na pong question, punta na po tayo. Sino ba unahin natin? Si Doktora ba? Sa nutrition po, binigyan ko lang kayo ng parang idea kung ano yung, yan po yung programs. Opo. Opo. So, for health services po, isang mabilis, okay lang po ba, Mayor, na tayo ay magpatuloy? Or we can do a recess para po mag-lunch? Opo. Okay po. So, recess po muna tayo, mag-lunch break po muna tayo, and we will resume po para sa remaining program sa social services. Thank you po. Thank you po.